Sobrang matatouch na at the same time ay matatawa kayo sa family Fulkerson mga kasembreros. Tapos si Mama Min, boto na ba kay Mayor Mark Alcala mga kasembreros? Yan at marami pang items sa vlog nito. Alam naman natin hindi magtatagal ang relasyon ni na Alde, Kath and Mayor mga kasembreros, no? Kung sila nga talaga. Tapos, so yun at marami pang items sa vlog na ito. Unahin ko itong dinrap ng view mga kasembreros na maraming mga teas. Parang ano siya, parang mga short clips sa episodes. Halo-halo na to mga kasembreros. Episodes 2, 3, and 4 mga kasembreros. So, hindi ko na isa-isahin kung anong episode ito. Pero, yung mga hugot dito at saka mga reverse na mga reverse conversations ni Alden at saka niyang Nadine, no? Sina Cara at Jao mga kasembreros. So, dito ako natatawa yung isa, yung parang sabi dito, sabi ni Alden na he always checks on Ali. Tapos natanong mo ba, tinatanong ko kung kumain na ba siya. Sabi naman niya din, kaya kasi kung nilalasan, kasi masyado mong baby si Ali mga kasembreros. Tapos napahinto si Alden, no? Tapos tapos sabi dito ni Alden, teka, enough about me. Sabi niya, ikaw bakit, sabi niya kay Cara, sabi niya, ikaw ba't ka ba nandito? Sabi niya, sabi naman ni Cara, sabi niya, ba't ako hindi na kasama dito, kasama sa usapan? Sabi ni Alden, ano, ikaw lang pwede magtanong. Sabi, mamaya pe-play ko ito mga kasembreros, matatawa kayo dito. Tapos may isa pa dito yung yung time na pinakilala si Gablagman. Gablagman ba ito? Si Prince Carlos. Parang si pero may mga hugot din dito si si Cara mga kasembreros. Sabi ni Alden dito, hindi ako basta sumusuko, no? Sabi niya dito, sabi niya, I think isa sa mga qualities na nagustuhan ni Ali ay yung hindi daw siya sumusuko mga kasembreros. Sabi naman nila din ay minsan ganoon talaga yung kailangan mong umalis sa lugar kung saan ka galing para matuto kang para matuto ka mag-isa, parang ganoon mga kasembreros. So ayun, tapos may tani dito na pinakilala si dito si Jao kay Gablagman mga kasembreros, no? Tapos si Kenneth to, sabi niya. Tapos chef pala siya dito mga kasembreros. Tapos pinakilala ni Kim Jesus si Gablagman. Tapos nakita ni Gablagman dito si Kylene Alcantara mga kasembreros. So yun. Ang cute pala dito, no? Parang parang ang crush pala dito ni Kim Jisoo at saka ni Gablagman si Kylene Alcantara. So parang nag-aagawan sila mga kasembreros. So yun ang kulit. Tapos ito na yung time na parang nakita na sina Ali at saka si Cara, no? Tapos kinakwento niya na Jao really cares for Ali mga kasembreros. So yun, mami, i-play ko na ito. Tapos ito napansin ng mga napansin ng mga audience na grabe ang ganda ng cinematic view mga kasembreros ng Love Siargao, no? Dito parang siya, although yung quality ng yung quality ng video ay hindi gano'n maganda, pero yung cinematic view, so parang parang uulan yata ang time ito kasi hindi maganda yung panahon minsan sa Siargao. Pero ang ganda ng view, pero hindi ito edited mga kasembreros. Talagang maganda talaga yung maganda talaga yung view sa Siargao kasi parang uulan mga kasembreros. So dito medyo malalim ang conversation ni Cara at Jao dito mga kasembreros. So parang naghanap sila dito naghanap sila kay Ali, no? Of course mga kasembreros. So, yun, prepare natin ito mamaya. Tapos, speaking of ulan, may mga random photos na share dito mga kasembreros. Kagabi, ang isa sa mga local residents doon na si Rosette Regalado, no, mga kasembreros, na yun nga, no, confirm na inabutan niya talaga ng ulan sina Cara and Jao. At that time, yung nagsushoot sila sa Dalampasigan or sa yung nag-walking sila dito sa beach. Grabe, no? Ito yung sasabi ni Alden na you cannot rely on your weather app dito mga kasembreros sa Siargao.
Kasi pabago-bago yung panahon. So tingnan nyo, umuulan, may payong, pinapayungan sina Alden at saka sina Cara, sina Alden at Cara, mga kasembreros. So yun, talagang naulan nun sila. So tapos may mga random photos din dito na yung pinakilala nga si si Jao kay Kenneth, mga kasembreros, kay Gablagman. So, grabe ang tatangkad na mga kasama ni Alden dito, mga kasembreros, ha? So, mga 6-footer. Mga 6-footer sila, mga kasembreros. So, yun, talagang may mga random photos lang dito, mga kasembreros. Tapos, hindi ko alam, itong video pala, mga kasembreros, meron pala silang parang poster making contest dun sa may Love Siargao ATSX, mga kasembreros. So, parang nag-congrats siya dito. Siya nanalo ng poster making contest, mga kasembreros. So, see you soon, Love Siargao, sabi nga. So, parang na-late ko na ito nakita, mga kasembreros. So, kagabi ko lang nalaman dito ko lang nalaman na meron palang ganoon. Parang poster making contest ng siguro nung di ba yung nagpo-post yung View, yung GMA, mga kasembreros, na mga pictures na parang parang trailer photo, no, or poster, mga kasembreros. So meron palang ganun, no, na dito na ginawa ang team ng View at nina Alden, of course, mga kasembreros. Tapos si Alden, na-feature din siya, no, sa Queen, and na-feature siya ni Queen Jane Tecson about nga doon sa pagiging single pa rin ni Alden hanggang ngayon. Daming likes, ha, 517 reactions. So one day ago pa lang ito, mga kasembreros. So Alden Richards inamin ang dahilan kung bakit 10 years na siyang single at wala pa rin karelasyon hanggang ngayon. So yun, parang nag-follow up lang siya doon sa sinabi nga ni Alden na hindi pa priority ni Tisoy ang love life ngayon, mga kasembreros. So he's still busy with his career. Tapos yun, na-follow up din ito ng Philippine Trending News. Aminado si Alden Richards na pagod na siyang mag-explain kung bakit wala pa siyang girlfriend. So grabe daming reactions, 305 reactions, mga kasembreros. So ito po ay related pa rin doon sa about girlfriend, mga kasembreros. So which is it's a matter of prioritization kasi sa buhay, no? Kung priority mo yan, yan ang gawin mo. So kung priority mo to, so itong gawin mo. So parang ganun ba, mga kasembreros? So nangyari lang na hindi niya priority ang love life, mga kasembreros. So kanya-kanya tayong prioritization sa buhay, no? So depende na lang kung ano yung priority mo, no? Walang pilitan. So kanya-kanyang trip ito sa buhay. Kanya-kanyang trip ito sa buhay, mga kasembreros. So at saka si Alden kasi siya consistent. Na pag sinabi niya na ganito, 'di ba yung unang nalaman natin ito nung nasa Special Line Clear Braces siya, na sign of contract na yun nga, no, parang tinanong siya na naghanap pa siya ng girlfriend. So sabi niya hindi pa niya priority sa ngayon. Tapos yun, sabi niya malay natin it's 2026 na, sabi niya, pero hanggang ngayon ay of course alam natin na wala pa rin ng mga kasembreros. So let's just leave it as it is. So ang mahalaga dito ay masaya si Soiti, masaya rin tayo, mga kasembreros, sa ating mga buhay-buhay. So yun siya, consistent kasi siya na pag sinabi niya ganyan, pag sinabi niya ganto. So nagbabago siguro at times, pero hindi, kumbaga pa bihira, mga kasembreros, kasi planado lahat ng actions ni Alden, no? Kanyang agenda, yung kanyang schedule, and so on. Tapos 23 hours ago, posted ni Ryan Magayaga, mga kasembreros, si Barbie at saka si Kath, sino mas maganda, no? 235 reactions, marami rin. Barbie Forteza and Catherine Bernardo. So hindi ko na nabasa yung mga comments, pero kayo po, no? Sino ang mas maganda? So hindi lang naman
siguro, of course, no, maraming aspects na i-consider, hindi lang physical aspect, no, mga kasembreros. Tapos, sina Alden at Nadine, na-feature din para sila sa AV. Mapapanood ng Love Siargao na pinagbibidahan na Alden Richards at Ilustre sa eksklusibo sa View. So, this was actually 2 days ago pa. So, kagabi ko lang siya nakita, no? Tapos, random photos ni Nadjao and Kara, of course, no? Mga kasembreros and mga ka-fanatics. Tapos, major item tayo. Naku po, sobrang kulit ng mga ganap kagabi ng Fulkerson family. Kasi nag-celebrate para sila, no? Ng 60th birthday. So, senior citizen na si Daddy Bay, mga kasembreros, pero still alive and kicking, no? Si Daddy Bay. Ang nakakatawa dito, yung cake nila na binigay, mga kasembreros. So, parang nasa isang private place sila. Tapos, nag-celebrate sila ng birthday ni... Sobrang kulit din. Sobrang nakakatawa. So, kasi yung cake dito ay sobrang dami. Siyam yata. So, parang bawat letra sa happy birthday ay nilagyan nila ng kandila. So, yung B-day lang, yung birthday, ginawa lang nilang B-day, mga kasembreros. So, tapos, yung national ID. Ayan ako, ano ba yan? Sobrang kukulit talaga. Yung design ng cake ay national ID, mga kasembreros. Sobrang kulit talaga, no? As in, kita niyo yung national ID, mga kasembreros. So, tapos, parang may pangalan. Parang as in, reflection ng national ID, no? Parang biodata. Kung ano, may pangalan, may edad, may birthday, no? May sobrang ang kukulit talaga, mga kasembreros, na nakaisip ng to. Siguro si Alden na naman ang may pakana dito, no? Siya yung may tawag dito, siya yung may initiative na naman na bakit ganito ang itsura ng cake ng kanyang daddy, mga kasembreros. So, dito kasama sina Mama Ten, siguro sa kabilang table sina Riza, sina Angel, at saka sina Laysam, at saka sina tawag dito, sina April, mga kasembreros. So, ang cute lang, no? Talagang ginawa nilang napagkatuwaan, mga kasembreros. On the other hand, ay nakaka-touch, no, mga kasembreros, ang Fulkerson family. Kasi sa kabila ng kakulitan, sa kabila ng patawa, no, si Daddy Bay, talagang binabatukan niya minsan si Riza, binabatukan niya. So, basta, no, parang tropa-tropa lang, mga kasembreros. So, may picture din sila dito, kasama si Lola Linda na, mga kasembreros, no? Si Lola Linda, si April, si Angel. Tapos, dito ay parang, yung isa, no, sobrang nakaka-touch ito. Yung parang ikikiss, no, umaaktong ikikiss ni Daddy Bay si Alden, mga kasembreros. So, sobrang touching, no, ng ganito na kahit matanda na, ay talagang they still show love, mga kasembreros, sa bawat isa. So, hoping and praying na, alam yun, mag-gaya din sila ng ibang pamilya, mga kasembreros. So, they're not a perfect family, pero nandun yung pagpapalaki talaga ni Daddy Bay na God-fearing, no? Si Alden, God-fearing, talagang down to earth, no? Yung character ba, no? Mga kasembreros, which is napakahalaga sa lahat, mga kasembreros, yung character ni Alden, no? Nahubog siya talaga ni Daddy Bay, mga kasembreros, and ng buong family. Na ganoon siya kind, down to earth, at saka hindi nakakalimot sa pinanggalingan, mga kasembreros. So, ganoon po siya. Tapos, next, or sige, major item din tayo. So, tanggap ko yan, no? Ni Mami Min, si Mayor Mark Alcala, mga kasembreros. So, kasi, di ba, parang okay naman na si Kat at saka si Mayor Mark Alcala. Pero, siguro kung nakadalaw sa bahay, kasi, no, parang hindi kasi, ay nako po, parang sa akin, no, all the time, parang sasabi kong parati na kung formal, si Mayor Mark Alcala dapat dinadala niya dun sa kanilang lugar, sa Lucena, ipapakilala sa mga cabinet members niya, for example, or sa mga subordinates niya. So, parang ganun ba, no, mga kasos, kung formal talaga siya na, alam mo yun, na boyfriend, mga kasembreros. So, hindi yung sa gilid-gilid lang sila parati nakikita, no? Parang ganoon ba?
So kasi kapag nakita mo yung isang babae, napapakasalan mo, aasawahin mo, so dapat alam mo yung formal, no? Kasi Alden nga, di ba, sabi niya ipapakilala daw sa parents at saka dadalhin sa bahay, di ba? So yun yung gagawin niya kapag manligaw sa isang babae, mga kasembreros. Talagang sa bahay, no? Kasi formality ba, no? You respect yung babae. No, ganoon siya, hindi yung sa gigilid-gilid lang parati sila naspatan, tapos hindi rin naman si Kath or si Mayor Mark Alcala nagpo-post ng kanilang ganap. So kundi yung ibang mga fans pa na random people na andon mismo sa tawag dito sa lugar na naspatan sila. So parang ganun ba ng mga kasembreros. So syempre iba-iba naman talaga yung pananaw kasi yung iba nga ngayon talagang spatan nila sa beach, naspatan sa restaurant and so so sila parang ganoon lang din, no? Parang hindi siya formal talaga para sa akin, mga kasembreros. So kapag public servant ka, lalo na, no, you have to be careful of your actions kasi public servant ka, kilala ka ng mga tao. So basta na parang ganoon, that's how I see it, no? Pero sa kanila kung yan ang gusto nila so bahala sila, mga kasembreros, no? Paano ko na natanggap yan ni Mami Min, no? Si Mayor Mark Alcala, mga kasembreros. So sila lang yung nakakaalam, mga kasembreros. Tapos last item natin, so si Alden dito nagpagupit, no? Ito po ay pinost ni Kamantricus, no? Video gupitan session ni Alden Richards. So ito po ay ginugupitan siya dito. Pero palagay ko throwback lang ito, mga kasembreros, no? Kasi parang bata-bata pa yung itsura dito ni Alden, mga kasembreros. So this is somehow a throwback na video. Wala siyang audio, no? Music background lang yung meron, mga kasembreros. Pero yun, sobrang igop-igop ni Alden. So akala ko nga si RV Matibag, no? Yung kanyang hairstylist, mga kasembreros. So hindi pala, no? Dito iba pala, mga kasembreros. So ngayon kasi wala tayong alam kung sino naggugupit kay Alden ngayon, ay malamang siguro ay ibang barber na barber, mga kasembreros. Alright, so yan lang actually sa ating Kathleen items. Tapos pakinggan natin ang mga videos na ito na atin pong ipi-play, especially itong birthday ni Daddy Bane. Tapos, ang salita ng Panginoon na sobrang mahalaga sa ating buhay. Sa pinagpalang Sunday po, ha, sa bawat isa. Happy birthday, happy birthday. Happy birthday. Bakit ganyan? Para Happy birthday, sir. Welcome to para nasa atakol yan. IBM, sir. Always check on her. Natanong ko kung kumain na ba siya. Baka kaya ka nilayasa, kasi masyado mong binibaby. Teka, enough about me. Ikaw, ba't ka man nandito? Bakit ako? Hindi naman ako pasali sa usapan. Oo, no? Ikaw lang pwede magtanong? Hindi ako basta-basta sumusuko. I think yun yung isa sa mga qualities ko na nagustuhan ni Ali. Minsan ganun talaga eh. Kailangan mong umalis sa lugar kung saan ka galing para matuto kang kumain ng isa. Ciao, Ciao. This is Kinito, best chef in Manila, and this is Zhao. Hi, Jeff. What's up, brother? Nice to meet you. Are you settling in just fine? If you need anything, just let me know. No worries. I'm good, brother. Hanbinu pa! I didn't know you have such a good singing voice. Thank I'll you. upload the video of your performance on my vlog, okay? No. Please don't do that. Delete the video. Ali! Kara! Oh my gosh! Thank you so much for helping me. Ma'am Zhao really cares for you a lot. Mahal na mahal ka naman niya, Ali. Tingin mo, pupunta si Ali dito? Lahat naman ng mga turistang pumupunta dito sa isla dumadaan dito. It's one of the best spots in the island. Nakita mo yung bato na yon? Tawag dyan magpupungkurak. Magpupungko kasi ibig sabihin squatting. I don't think she'll come here. Bilis mo naman sumuko.
At least try the rock pose man lang, oh. Kara, sorry actually hindi naman ako pumunta dito para magbakasyon eh. I'm here to find her and besides, kilala ko yun si Ali. Hindi yun pupunta dito dahil takot yun sa alon. You think pupunta si Ali ng Siargao kung takot siya sa alon? And to all the winners of the ATS-X Love Siargao poster making contest, congratulations guys. Napakaganda ng mga gawa ninyo. And thank you so much for participating. See you guys soon. God bless and Love Siargao, June 26 na. Napakaganda po ng ating Word of God mga kasembreros. Ang title po natin ay Pagpagan ng Alikabok. Bakit kaya ganito no ang title natin? Luke chapter 9 verses 4 to 5. Whatever house you go into, stay there until you're ready to go on. If anyone will not take you in, as you leave that city, shake its dust off your feet. So ito pala yung siya mo, no? Ipagpag daw yung ating mga sandalyas or paa, mga kasus that will speak against them. So ito yung time na kung saan ay si Lord Jesus Christ ay nag-instruct no ng kumapa ng mga guidance or instructions mga kasembreros sa mga disciples na kumapa habang naghahayo sila, nagsishare sila ng gospel sa iba't ibang panig ng lugar ay ito yung kanilang gagawin kapag hindi sila pinatuloy or hindi nila tinanggap mga kasembreros ang salita ng Diyos, no? Kasi may mga taong ganun no? Yung kunwari bibisita ang mga magsishare ng gospel kapag bago pa. Ako naranasan ko talaga ito, no? Mga kasembreros na parang ayaw nila na makinig ng gospel, ayaw nila ng Bible study, ayaw nila ng salita ng Diyos mga kasembreros. So hindi sila nagpapatuloy ng tao or na sa amin mga kasembreros na gusto sana mag-share ng gospel sa kanila. So which is kumaga pa ang hindi naman nila tinanggap mga kasembreros ay hindi lang kami, no, kundi ang salita ng Diyos at ang pagpapala ng Diyos or blessing ng Diyos sa kanilang buhay. So ganoon po siya. So ito po ay instruction mismo ni Lord Jesus Christ sa kanyang mga disciples mga kasembreros. So tao dito kasi parang ang tao gusto na ng material blessings, material wealth for example. Kapag may ayuda for example, so blessing din po yun mga kasembreros, but hindi lang nila maunawaan because sarado yung kanilang isipan sa totoong blessing ng Diyos, which is mas malaga yung peace, yung pagmamahalan sa loob ng tahanan, yung care and concern sa loob ng tahanan. Kasi may maraming pera, kung kayo naman nag-aaway at saka magulo mga kasembreros. Well, yung pera naman, blessing naman yun mga kasembreros. Pero kapag nakafocus lang ang tao sa pera na ginagawa na nilang Diyos ang pera, so doon na po yun na nagkakamali. Kaya parang doon tayo nagkakasala. Kasi ang pagmamahal sa pera, yun naman talaga ang kasalanan no? Ang pagmamahal sa pera ay ang ugat ng lahat ng uri ng kasalanan mga kasembreros or wrongdoing. So, pero ang pera itself ay hindi po masama ha? Kasi ginawa ang pera para gamitin, hindi para sambahin or mahalin mga kasembreros. Doon na nagkakatalo, doon lang siya paano na misinterpret ng tao na parang inisip nila na kung mayroon ako maraming pera so maangkin ko lahat. Well, kailangan natin ng pera, yes, no? But not to the point na ito yung panacea. Na pag sinabing panacea, ito po yung all-time solution mga kasembreros sa problema ng tao, which is definitely hindi, no? Hindi ito yung solusyon sa ating lahat ng problema. So, definitely, makakasolve ito kasi pambayad natin sa bills, pambayad natin sa kuryente, sa tubig, sa pagkain, of course, no? Pamasahe, and so on, so tuition fees. So, of course, kailangan natin ng pera. Yung point lang talaga dito ay huwag nating mahalin, no? Na kung nagiging sakim na tayo mga kasembreros sa pera. So, ito po, no? Dito ay ito na yung instruction Lord Jesus Christ na as a sign of disgust, as a sign of against ka doon sa mga tao sa bahay or sa pamamahay na yun na hindi kayo tinanggap na yung salita ng Diyos, parang hindi nila pinapasok ba, no? Ayaw nila ng salita ng Diyos. So sign yun mga kasembreros na sila po ay ayaw sa salita ng Diyos mga kasembreros. So ang verse na ito ay nagsasabi talaga at nagre-remind sa atin ng napakagandang meaning, no? Kasi Jesus is instructing His disciples about the approach they should take when sharing the message of His love
and salvation. So, yung mga tao kasi panisip nila na, di ba, nung sa time nila, no, iba naman yung impression ng mga tao ngayon sa time natin, mga kasi sa present generation. So, he understands that not everyone will be receptive of his teachings, which reflects the reality of our world today. So, tama, no? Kasi hindi lahat talaga tatanggapin at recipient and receptive. No, kung pa hindi lahat tinatanggap mga kasembrers ang salita ng Diyos. So, which is also relevant at nangyayari sa ating mundo ngayon. In our journey of faith, there will be times when we encounter people who are indifferent or even hostile to our beliefs. So, ibig sabihin po ng hostile ay galit sila, no? Ayaw nila, against sila mga kasembreros sa ating paniniwala kay Lord Jesus Christ and sa kanyang salita, no, or sa kanyang word sa Holy Bible. It's in these moments that Jesus reminds us of the importance of moving forward without carrying the weight of disappointment from those who refuse to listen. So ano yun pala, no? Parang releasing pala yun na ipagpag mo yung iyong paa, no, na may alikabok mga kasembreros doon sa bahay na iyon. Parang inire-release mo yung galit mo doon mga kasembreros or disappointment sa bahay na yun na hindi tumanggap nga, no, ng pagsishare ninyo ng gospel. So yun pala siya, na para makamove forward kayo na yung galit na yon ay doon na lang naiwan mga kasembreros sa bahay na yun. So parang siya, no, mabigat yun kasi parang magiging sumpa yun mga kasembreros. Marami akong pamilya na nakita na bound sila sa utang, no? Hindi sila mayaman, hindi naman sila umutang ng milyones, tapos nag-create ng business or nagpatay ng business. So, hindi naman ganoon ang kwento. May mga sadyang mahirap lang talaga, tapos utang na ng utang, tapos walang pambayad. Parang utang sila, tapos babayad na naman nila dun sa lumang utang. Tapos yung bagong utang, ay yun na naman yung kanilang kung magpagagamitin, tapos may ano na naman sila, parang pag naluma na naman, utang na naman sila. So parang cycle, so parang sumpa, no? Maraming forms of curses or sumpa mga kasembreros sa tao, hindi lang sa finances, no? Maaring sa relationships, no? Hindi kayo magkasundo parati ng pamilya, parang parati nag-aaway, parati naghihiwalay, or even yung curse na madaling maagang nanganganak or nag-aasawa or hindi nakapagtapos ng pag-aaral yung mga anak mo, yung apo. So it's a form of curse as well. Tapos yung sakit, no, parang mayat maya yung sakit sa pamilya, no, it's a form of curse as well mga kasi dapat nating ipanalangin, hihingi ng tawad mga kasembreros sa Diyos. Kasi minsan hindi natin alam, no, baka yung ating mga pamilya noon, yung ating lolo, lola, yung parents ng ating parents, mga kasembreros, ay nagkaroon ng rejection sa Holy Word of God, mga kasembreros. So mga kasalanan ba na kung hindi natin abutan na ginawa pala ng parents natin or parents ng ating mga lolo, parang lolo na mga lolo ng lolo pa natin. So parang ganoon ba, no, kasi parang i-trace back natin na kung kaya kapag tayo nanalangin sa Diyos, i-generalize natin na patawarin niyo po kami sa aming kasalanan, kasi 10 na aming mga nuno noon, 10 na aming mga pamilya noon, 10 na aming pamilya ngayon. So parang ganoon siya mga kasembreros, no, hingi natin sila ng tawad mga kasembreros so that yung curse or sumpa po ay maputol. So it's really effective, mga kasembreros. So this verse also emphasizes the idea of what it means to share the gospel. We are called to spread the good news to everyone, but we must remember that the response is not always our responsibility. So tama, no? Kasi pag nag-share ka ng gospel, not all the time ay may tatanggap. So we must ready ourselves, we must ready our emotions mga kasembreros na tumanggap ng negative reactions from people. So ganun po siya. So parang may responsibility tayo sa kanila, sila may responsibility to respond sa gospel na ating pong ibabahagi mga kasembreros. So parang ganun siya. Each person has the choice to accept or reject the message. So tama, no? When rejection comes, Jesus encourages us to shake off the dust from our feet, a symbolic gesture indicating that we are not to let the negative experience hinder us from moving forward. So iba rin pala, no? May ibang meaning din pala siya mga kasembreros na yung isang meaning nga dito na sinabi na parang hindi natin hahayaan na yung negative response nung bahay na ito ay dadaloy pa at makakaapekto sa ating journey, no, sa pagbabahagi pa ng gospel sa mga next houses or next people mga kasembreros natin pong
babahagian ng gospel. So, symbolic gesture siya. Instead, we can take the lessons learned and continue to share God's love with others. So, yun. Parang magpapatuloy pa rin tayo mga kasamiris sa pagbabahagi ng pagmamahal, ng kaligtasan, ng kingdom ng Diyos mga kasamiris sa ibang tao, no? Kasi nga hindi tinanggap doon, so that doesn't mean na we stop mga kasamiris sharing the gospel. So, na-experience ko yan, na marami na ako na-experience na nireject ako, na doon sa Manila mga kasamiris. So, doon ko na-learn na magpatuloy, na mag-move forward mga kasamiris, in spite of rejections that people did sa amin. As we reflect on these verses, Luke chapter 9 verses 4 hanggang 5, let us remind ourselves that being a follower of Christ is a journey filled with ups and downs. The message of this verse teaches us to accept the realities of rejection while focusing on the mission at hand. With each encounter we have, whether positive or negative, contributes to our growth and potential to touch the lives of others. So we are called to be steadfast in our faith, fully aware that our responsibility is to share God's love without carrying the weight of disappointment. So napakaganda, no? Napakaganda. Kahit sa ating pamilya, no? Kunwari, ikaw pala yung nakakilala sa Diyos. So, you wanted your brothers, your biological parents na makilala din nila ang Diyos. Pero sometimes, ay nire-reject nila, no? Ayaw nilang pumunta sa church, for example. But, wag nating hayaan na tumigil tayo, no? Magpakita tayo ng kabutihan sa kanila. Let's love them. Let's help them, mga kasembrers. And makita natin, Papa, you must become a blessing first sa ating pamilya, mga kasembreros, para ma-realize nila na, nga, no, tama kasi God is love. So, ang anak ko na ito ay kumaga pa reflection ng pag-ibig ng Diyos sa atin. So, as time goes by na consistent ka sa paggawa at nagiging loving ka sa nanay, tatay mo, kapatid, and so on, madadala mo sila sa church. No? Effective po yun, mga kasembreros. And kahit sa bahay, no? Bible study, no? Napakanda po nun. And let's, sa bahay ay mag-share tayo ng gospel, mag-share tayo ng pag-ibig ng Diyos talaga sa bawat isa, especially sa ating pamilya sa loob ng tahanan. Alright? So, napos ating Word of God, ha? Napapagpalain po tayo ng pag-ibig, pananampalataya, pag-asa, and of course, no, pag-unawaan sa bawat isa, and accept the message with love and humility and a receptive heart, mga kasembreros. In the mighty, holy, sweet, magnificent name of the Lord Jesus Christ, we pray, with the communion of the Holy Spirit of the living God. And everyone said, Amen and Amen. So, sa next segment, mga kasembreros, and paalam po. I love you.